Pwede ba isugod sa ulan ang NMAX TechMax? Tug drive is still yan. Pag nabasa, kalawang, rust. Yan ang iniiwasan natin, kaya hindi ko nilulusong sa baha yung ating motor, lalo na scooter. Careful naman yan na hindi mapapasukin. Silyado yan. Naisip na yan ng gumawa, mga engineer, no? Lalabas tayo ngayon mga ping for today's video. Tama-tama yung panahon ngayon. And may tuturo ako sa inyo na lugar ng YECVT. Labas nandito yung foam na bilog, yung labasan ng hangin, labasan ng init ng CVT habang maandar. So huwag niyong papalampasin dito yun, tubig. So hanggang dito lang sa may side stand pag sumusulong kayong ba. Alright, tignan nyo, may parating yan na bagyo yata ngayon. What's up mga payo, and welcome to another episode. For today's episode mga payo, pwede ba isugod sa ulan ang NMAX TechMax? So ngayon, nasubukan natin ngayon yung pagsugod sa ulan. Importante lang yung pinakita ko ngayon na ang ganda lang yung baha, ang ganda lang yung tubig. Huwag niyong papatasin kasi meron butas yung CVT sa may tapat ng drive phase. Pag lumampas doon sa may tapat ng drive phase, papasok ko ng tubig. Pag pinasok ng tubig yung loob ng CVT, mababasa yung belt, magkakaroon ng dulas ng belt. Pag dumulas ang belt, hindi ka natatakbo. Yan, basa na basa yung belt, dudulas na yung takbo mo or magi-sliding. Ilang iwasan nyo yung pagpasok ng tubig sa loob ng CVT. Kasi pag pinasok na sa loob ng CVT, yung mga steel, bakal, yung ehe, yung tug drive is steel yan. Pag nabasa yung magkakaroon tayo ng kalawang, rust. Kaya kakalawangin, magiging cause ng rust, magiging stuck up yung mga parts natin, katulad ng pulley, yung tug drive, yan. Yun ang pakaraniwan na nasisira sa scooter, yung mga kinakalawang na ehe sa may sigonyal, ehe ng sigonyal, no? Yan ang iniiwasan natin, kaya hindi ko nilulusong sa baha yung ating motor, lalo na scooter. Pero in case na mabaha kayo, tumirik, patay nyo na yung engine, tapos itulak nyo lang para safe. Kasi hindi na under yun kapag tumirik gagawin nyo, papatuloy nyo naman yung pagkabasaan ng belt. Arigo, ba't gano'n? Nakalubog. Papatuloy nyo, papatuyuin nyo yung pagkabasa para kumapit ulit ang belt. Ingatan nyo yung transmission oil, yung gear oil, na mabasa yung loob. Pag natubigan yan, yung pinakaloob, saka yung pasokan ng yung hose na galing transmission oil or gear oil, ay kailangan hindi siya nakahugot, hindi siya nakatanggal. Once na pinasok ng tubig tong gear oil, magkukulay gatas yung langis. Pag tubig at langis, yan, magkukulay gatas, magkukulay kopi ko. Pero sa ano naman, yung basa ng motor, yung sinusugod sa ulan, ano ba yung bawal mabasa? Wala namang bawal mabasa dito. Yung starter motor or yung YECVT motor ay secured yan. Yung, di ba, may ward yan. Yung YECVT motor, sinilip ko sa ilalim niya, ano naman, secured. Tuloy-tuloy yung ulan no? Secured naman yung mga wires niyan. Wala namang bawal mabasa. Pag nagkakarwas nga ako,
tinatapatan ko ng tubig yung ano YCVT motor Walang bawal mabasa dito kahit na electronics. Kasi yung mga granahe nito, yung sa nagpapatras ng pulley, nasa loob ng mismo ng crankcase. Wala dun sa may CVT. Likod ng CVT. Yan. Kasi may oil seal naman yon, kaya hindi siya papasokin ng tubig. Yeah, alright. Sureball naman yan na hindi yan papasokin. Silyado yan. Naisip na yan ng gumawa, mga engineer, no? Kaya tulad niya, yung bang yan, sakto lang yan. Mababaw pa nga yan, ano? Kaya huwag kayong matakot. Kailangan oh, fountain. Binabaha na tayo mga pengo. Yan na tayo, no? Secured yung ating motor. Wala namang bawal. Ang takit naman ng fuel natin ay secured yan. May mga seal dyan na goma. Yung upo naman, ganun din. Secured. Ito lang importante kapag ganito umulan, huwag kayong mag-overtake. Check nyo yung dadaanan nyo kung clear. Baka mabulaga kayo, maraming tubig. Pag mataas ang tubig, daan-daan lang. Parang tinatagos yung aking kapote Parang hindi maganda to Yan. Mga ganitong tubig, huwag kayong magmamabilis kasi masisimpla kayo. Biglang pasok nyo, lumaragasa. Ganyan lang kahit babasa yan, okay lang Yung panel naman hindi naman nagmamoist. Tingnan nyo, pinunasan ko lang ng kamay. Hindi siya nagmamoist. Parang pre-carwash pa nga nangyari Maganda ito yung pump na nilagay ko hindi siya pinapasukan ng tubig. Pinapasukan pero konti lang, hindi siya naipon ng tubig na inilagay natin. Daming nakapork kasi. And then na-discuss ko na yung kung anong mababasa sa motor. So safe naman. Lang, may tips ba ako para ma-safe tayo? Ang tips ko para safe sa ride, yung riding modes nyo sa motor, nasa T-mode, riding mode tayo. Tapos may kapote, nadaalan tayo, tingnan nyo yung road condition. Dapat may helmet. Wala lang gloves kasi masana na may gloves ko babaho yun Then check nyo yung weather, kung masyado malakas yung hangin, yung ulan. So huwag nyong balaki mag-ride. Ito kasi may susunduin lang tayo, kaya nag-ride out tayo. Kahit ganyan, madilim, i-cancel nyo na yung ride nyo kapag ganyan. Ayan, yung tips ko, pag kayo ganyan may putik, doon kayo sa may tubig dumaan. Kumbaga malinis na yung way na yun sa may tubigan. Huwag kayong dadaan sa putik kasi maaaring lumubog yung motor nyo, mapakan yung tubig, tapos maaaring dumulas yung rear tire nyo, magiging cause ng sliding. Tapos yung traction control on dapat. Tapos stay alert, may presence of mind, and maraming pahinga ka.
pag nagra-ride. O kayo magra-ride na mainit ang ulo, kailang malamig ang ulo nyo. Saka yung takbo nyo, dandaan nyo lang. Pag ganyan, may patik-patik, mga 30 lang. Huwag kayong babangking pag basa yung kalsada, lalo na stock tire. Iwasan nyo yun. Parang lamig ng aking dibdib. Pero may disiplina Ibalik natin yung tanong sa akin. Pwede ba mag-ride ng umuulan? Isusugod ang ulan isusugod yung NMAX, TechMax sa ulan? Alright, pwede. Meron lang tayong mga iniiwasan na di dapat gawin. Kung hanggang saan limit. Lahat ng sitwasyon, lahat ng gagawin natin may limitasyon yan. Kahit na napaka-professional mong driver, maaari ka pa rin masimplang, maaari ka pa rin madisgrasya. Mas maganda pa nga yung mga newbie, lagi nag-iingat yung kulang sa skill. Mas okay pa nga ako dun Tandaan nyo, kapag malamig ang panahon, malakas ang motor. Kaya ingat-ingat na lang. Parang basa na damit ko lamig So nabanggit ko yung limit pag nandun na kayo sa limit, hindi mataas yung baha, lampas na sa may footboard yung baha sa dadaanan nyo, huwag nyo yan ang pilitin kahit na itulak. Kasi pag tinulak mo, lampas-lampasan sa footboard, mababasa yung CVT, tatagusin. Butas yun na bilog sa may tapat ng drive face. Papasukan yun. Foam lang yung nandun Kaya merong open yun para makaingay yung init ng CVT. So mas maganda alam niya yung capacity ng motor. Di ko pa nababuksan ng CVT nito, kaya di ko pa masabi. Yung pinakang natin, pinagpapasiyan yung alam nating may butas doon sa gitna. Okay na lang pa sa may footboard, huwag nyo papaabutin doon. Hanggang doon lang sa side stand. O kaya dumiskarte kayo. Pag alam nyo may dumaan na truck, bus na tuloy-tuloy yung takbo, sundan nyo. Kasi habang dumadaan na yung mga malalaking sasakyan, nahahawi yung tubig, kaya mas mababaw yung ating dadaanan. Kung alam yung tuloy-tuloy yung takbo ng malaking sasakyan, sundan nyo sa likod. Dapat lang may gap, may konting gap. Alright mga pengo. So lapit na ako sa pupuntahan ko. So ganito na lang yung ating vlog for today. Lagi kayo mag-ingat, pag-ingatan nyo. Hindi porket YCBT masailan na, ganun pa rin, parang naka-standard lang yan. Hindi mo na ilalabas na delikado. Kahit basahin nyo yan, okay lang. Ang pinag-iingat ko lang kayo, yung huwag mapasukan ang loob ng CVT, kasi matik yan. Pag pinasukan ng tubig ay papalinis nyo yan para hindi maimbakan ng kalawang yung mga nyo, saka steel parts, mga bakal-bakal. Yan, alright mga pengo, dito na lang yung ating vlog for today. Alright mga pengo, hanggang sa muli sa another episode.
Stay safe and ride safe always. And bye-bye.